mahirap makasurvive siguro ngayon. Mas katanggap-tanggap pa yung bagyo na dumating kaysa yung ganito. Nakikita mo na yung isda na bigla na lang lulutang. Kahit masakit din sa amin po na mamatayan din isda. Kahit sabihin mo na kahit magwala ka, wala ka din magawa. Itawa mo lata na, anong problema? Yung laman ng cages namin, yung isang butas, halos 90% yung namatay. Yung malalaki pa, kung yung laman yan, katulad yan nakikita nyo, yung mga maliliit na lang yung natira. Ang unang tinamaan, ang unang namatay yung mga malalaki, yung mga good size. Ang 7,000 kilos yung namatay na isda ko. Pero pan lang yan, subok lang yan. Yung mga pwede pang isalba o pakinabangan, gaya ng nakikita nyo, may mga dried fish kami dyan, dinadaing, proseso namin. Kasi siya pa, kaysa naman hayaan na lang na ganyan. Ito po, itong mga isdang dinaing namin, mga tilapia, kung makikita ninyo talagang maayos naman po siya kahit amuin po natin. Wala pong maamoy na mabaho. Kasi nung dinaing namin to, sariwa pa siya. Hindi naman po siya namatay na nalason, kumbaga. Kung hindi, namatay lang kasi kinapos sila sa oxygen. Kaya safe po ito na ulamin. Inuulam nga po namin eh. Ito yung nakukuha namin sa fish kids po na mamamatay po. Hindi namin alam na ito kung ikakali namin po to. Talagang billing na lang namin sa abot. At wala naman kayong magawa dito. Nagsasawa na yung nagdadaing dito. Sa pagtaya ko po, talagang kung sa buong Magat Dam, milyon-milyon na po yung yung nawala po sa amin. Sa bawat skills operator, di naman kasi pare-pares yung dami. Meron yung parang ganito kadami yung cages niya. Halimbawa na lang, yung nakukwento po nila, may mga operator po dito na yung kilo ng isda niya sa tansya niya ay abot ng 10 tons, 7 tons. Lahat po yan nagkatamatay. Ready to ko na po yan, ready to market po sana. Naka-schedule na. Biglang nagkaganito, ang bilis naman nung pangyayari. Meron naman po makakita nito nangyayari dito po sa mga isda kung meron man na gustong tumulong, huwag lang din sa amin. Pero kung hindi naman nila gustong tumulong, wala naman kayong mga gawa. Walang magagawa. Talagang ganyan na. Sabi nga ni Mrs., babawi na lang sa susunod. Pero uutang na naman ulit kung mayroong magpapautang para may pangpuhunan. Kung sa sitwasyon namin ngayon, dapat may mabilis at agarang po sana, aksyon at tulong sa mga kapwa ko po nag-aalaga ng isda. Para at least naman maibsan naman kahit konti yung yung lugi po namin. Kasi karamihan naman po dito kasi napakamahal ng feeds ay umuutang lang karamihan. Pagsubok lang yan. Kaya pwedeng sa susunod makakabawi din ulit. Basta meron lang tayong hindi tayo bibitaw sa Diyos. Lagi tayong hihingi ng tulong sa Kanya para makapag-survive ulit. Kahit mahirap, tanggapin kung ano yung Kanya. Kinumpirma ng Pag-asa na may mga kondisyon na ng El Nino sa Tropical Pacific. Ayon sa Pag-asa, nitong Mayo ay naabot na ang 0.5 degrees Celsius na threshold ng Observed Relative Sea Surface Temperature Anomaly o kakaibang pag-init ng ibabaw ng tubig.
Tinukoy rin nilang batay sa iba't ibang climate model, mahigit 80% na ang tsansang maging ganap itong El Nino na tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027. Ibig sabihin, mas dadalas ang mga panahon ng tagtuyot.